lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Hallelujah. Salamat sa iyo, Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Wednesday. Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos na buhay sapagkat sa bawat umaga, gumigising tayo ng malakas, gumigising tayo ng aktibo ang ating mga pisikal, maging ating spiritual na kalakasan ay laging nariyan. Ito nga pala po si Pastor Jimmy Evangelista mula po sa San Pablo, Life in Christ. So magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay nananalangin at nagbubulay. So salamat, kahapon ay ang isa po namin pastora ay nag-o-online na rin, si Pastora Rhea Aramin. So congratulations sa gabay ng buhay. Maging aming pastora, Nida Calampiano, ay regular na rin po. Dahil kailangan po natin na may magpatuloy ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Kailangan po natin maipalinig ang balita ng kaligtasan. Kailangan po natin ipalinig ang pag-asa, ang salita ng Diyos. Kaya sa kabila po na nangyayari ito, tayo nagpapasalamat sapagkat ang Diyos ang patuloy na gumagamay sa bawat isa. Amen? So magandang umaga po, tayo po ay manalangin. Ama namin banal, kami nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat ang iyong biyaya ay sapat. Laging laan ang iyong patnubay sa bawat isa. Ngayong umaga, Panginoon, itinatas namin sa iyo, O Diyos, ang
isa sa malapit sa aming puso, ang aming ninang Susan Hilario, ang kanyang pamilya sapagkat umuwi na at bumalik sa iyo. Panginoon, payapain mo ang puso ng pamilya Hilario. Patuloy na maramdaman nila ang kaaliwang nagbubuhat sa iyo. Sapagkat alam namin ang kanilang mahal sa buhay ay nasa iyong piling. Kaya dakilang Diyos, patuloy kang manguna. Ingatan mo, O Diyos, ang bawat sino mang dadalaw sa biyahe, sa pagdalaw sa burol ni Ninang Susan. Maging kami, ingatan mo habang kami maglalakbay patungo sa kanilang tirahan. Ingatan mo, O Diyos, ang bawat makikiramay, malutan ng banal dugo, bagamat may COVID-19, hindi kayang hadlangan ang patuloy na paggalaw mo. Maraming salamat dakilang Diyos sa kaaliwan na igawad mo sa Panginoon. At O Diyos, aming tinataas din sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na kung saan ay lagi nagtitiwala. Iparanas mo ang kapayapang hindi kaya ipaliwanag. At patuloy na pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Salamat, Panginoon, at ang iyong salita'y maging binhi na sisibol sa aming puso. Gamitin mo ang bawat salita. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, sa aklat na Propeta Isaiah, na ang iyong salita ay katulad ng tubig, mula sa langit ay pumapatak sa lupa. At sinabi mo, Panginoon, ito'y dumidilig sa lahat ng halaman. Ang iyong salita, pag nahahasik, ay hindi bumabalik ng walang kabuluhan. That you will accomplish what you desire. Kaya Father God, we pray, let your blessing, fruits, and abundance life ang patuloy na iparanas mo sa bawat isa. Salamat sapagkat tinuturuan mo kaming manalangin araw-araw. Salamat sa iyong salita na nagbibigay ng lakas sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa mga bagong bagay na ipinaparanas mo. Salamat sa lakas, salamat sa kagalingan. Salamat dahil ikay nariyan lagi na gumagabay, nag-iingat sa bawat isa. Sa bawat naghihintay ng kanilang trabaho, we claim, O God, na bago matapos po September, Lord, marirenew ang bawat contract at malaya na makapagtatrabaho ang iyong anak. Sino man nagtatrabaho sa ibayong dagat, ingatan mo ang bawat isa. Habang sila, O Diyos, ay naghahanap buhay, ang kalakasan mo sumakanila. Ingatan mo, Panginoon, mula sa paglabas ng kalantahanan patungo sa workplace, ingatan mo sila. At patuloy na malutan ng banal mong dugo at uuwi sa hapon na may kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami naniniwala kung paano ang bulaklak sa parang na hindi mo pinababayaan ang mga maya na lumilipad, dumadapo, Panginoon, sa bawat halaman na hindi mo pinagkukulang. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, masigit kami sa maya. We are more than favor than the sparrow. Lord God, we pray, let your blessing, unlimited resources, flow upon each everyone. Salamat, Panginoon, sapagkat ikay laging nariyan at palain mo bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen, 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 Amen. Sabi nga po natin, God is good. So magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat po ng aking mga kamanggagawa sa Life in Christ, mga kapatid, mga kaibigan, mga malalapit na pamilya. So, sumainyo ang pag-ibig ng Diyos mula sa di malirik na pagmamahal at pagkapala ay sa inyo lagi. Amen. So, magandang umaga po muli at ngayon po tayo po idadako sa ating pong Wednesday prayer and meditation. Ating tinatalakay ang napakahalagang bagay sa Bible. No. Bagamat maraming mahalagang bagay sa Bible na tinuturo sa atin ng Panginoon,
Pero ang Diyos ay patuloy din nagpapaalala ng magbubuting bagay sa atin. Hindi mahinto ang plano ng Panginoon. Tandaan natin yan. Hindi kayang hadlangan ang binuo mong pangarap. Hindi mahadlangan ang iyong mga minimithi sa magitan ng COVID na ito. Tandaan natin, ang sabi ng Pilipos, Kapitulo 1, siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa iyo ay kanyang lulubusin before Jesus Christ coming. Kaya sa usaping coming of Christ ay matagal pa. No? Matagal pa kung darating ang Panginoon. Sa katotohanan ay talagang hindi natin malalaman. Kahit nga ang anak, ang Panginoong Hesus hindi niya alam. Tanging ang Ama lamang. Bagamat nararamdaman natin ang mga signs na sinasabi ng Bible, mga palatandaan, pero hindi po yan ang masasabi nating dahilan ng kanyang pagbabalik. Sa akin ay iyaan ay mga sinyalis lamang. Amen. Mga palatandaan. Mga palatandaan yan. Kasi mayroong man-made, may godly made. So, ang mahalaga po habang tayo ay naghihintay, ay maging handa tayo. Amen? Amen po ba? Kasi baka tayo sobrang nagbabantay sa lindol, nagbabantay tayo sa mga signs, nagbabantay tayo sa mga magaganap sa ating paligid, ay hindi naman natin binabantayan ang ating sarili, ay masasabi nating sayang. Amen? Nababasa natin sa sulat, mga balita, nangyayari sa buong mundo, nalindol, baha, increasing of wisdom, pandemic na nangyayaring ito, mga sign po yan. Hindi maiiwasan yan. Pero ang higit na dapat po nating bantayan ay ang ating sarili. Dahil yun ang final destiny ng bawat isa. Ang makapiling ang Diyos. Amen? Kaya mayroong kaparaanan ng Diyos na tayo mamamatay ng maaga. May kaparaanan naman ng Diyos na tayo po ay sabihin ng kukuhanin sa kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid, napakahalaga na makita po natin at mabantayan ang nangyayari. Pero ang una nating babantayan na mga palatandaan ay ang ating sarili. Ang iglesia. Kasi ang Bible ang nagsabi na pagdating ng araw sa aklat ng Timoteo ay pipiliin na lang na maraming tao ang kanyang pakikinig ayon sa kanyang kagustuhan. So mga tandaya sa huling panahon. Yung po bang ang gusto mo na lang marinig ay yung gusto mong pakinggan. Pero yung ayaw mong pakinggan ay hindi mo kailangan. So napakahalaga na ang salita ng Diyos ay patuloy nating panabikan at magbulay. Kaya ang mga ginagawa po natin, lalo-lalo na sa Life in Christ, ay ito'y bilang paalala. Paalala lang po, no? Ng salita ng Diyos ay mananatili. Kaya nga sabi sa Bible, ang lahat ay maglalaho. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. So, ibig sabihin, ang ating buhay ay nakasalig sa salita ng Diyos. Ano man ang mangyari sa mundo, dahil ang salita ng Diyos, ang pundasyon natin, ay patuloy nating alagaan ito at pakinggan. Amen? Okay, ngayon po tayo po ay Wednesday. Ang aking pong sisirse, ang aking sinisiris ay ang tinatawag na pasasalamat. Amen? Amen. So, kada umaga, dapat tayo nagpapasalamat. Amen po ba? Katulad ng topic ko noong nakaraan ay do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kaya ito'y sinabi po at pinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na huwag daw tayong mag-alala sa lahat ng bagay, kundi tayo po ay manalangin at magpasalamat. No? Kaya ang pasalamat ay napakahalaga. Amen. Ang pasalamat. So ngayong Wednesday, ang aking pong tatalakayin sa bawat isa ay mga himala
na mangyayari pag tayo ay nagpapasalamat. Sabihin natin, God is a God of miracle. Isa po sa puntos na akin pong sinabi nung Wednesday ay matapos tayong manalangin, kahit hindi pa natin nakakamit, tandaan natin kahit hindi pa napapasa atin, magpasalamat ka na. Dahil sa pagpapasalamat ay may himala. Amen? Yung bang hindi mo pa nakakamit yung iyong panalangin, ay nagpapasalamat ka na. Amen. Katulad nga ng example ko na yung isang Koreano, nung ako'y napunta ng Korea, ay talagang ang tagal. Yung pala, ang kanyang prayer items ay iisa lang, ang magpasalamat. Kaya itry natin na isang araw ay puro pasalamat lang ang prayer mo. Hindi ka hihingi. Kasi ang sabi ng Bible ay hindi mo pa ibinubukas ang labi mo, alam na ng Diyos ang ating prayer. Kaya itong aking pong sinisiris ay upang tayo ay maging grateful. We need to be thankful to the Lord for everything that we experience today. Okay, ang ating pong kwento na pag-uusapan patungkol po sa pasalamat ay yung pong 10 ketongin. Tingnan natin po yung salita. Ang sabi ng Bible sa Luke 17:11, Lucas Kapitulo 17, talatang 11 hanggang 19, mahaba po ito pero ilang beses lang po ang ating bibigyan pansin dito. Ang sabi ng verse 11, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. So kasi yan pong Samaria, Galilea at Judea, yan po ay isang malaking lugar na nasasakop ng Palestine. No? Nasasakop yan. Kaya yung Samaria, Galilea, Judea, ay iba't ibang lugar po yun, pero may kanya-kanya pong karakteridad ang bawat lugar. No? At ang sabi dito, nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari o priest. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Ang sabi ni Jesus. Nasaan ang 9? Verse 18, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang mga talatang ito minatagpo akong ilang mga ugali ng taong mapagpasalamat. Una, makikita po natin dito sa verse 15, nang mapunan niya ng isa na magaling na siya, nagbalik siya at sumigaw ng papuri sa Diyos. Alam niyo, ang pasalamat ito ay papuri sa ating Diyos. Ang ibig sabihin, you will exalt the name of the Lord when you give thanks to God. Yung gratitude, yung pasasalamat. At ang sabi dito ng Bible, nang mapuna pa lang napuna. Nung mapasin niya na siya magaling na, bagat meron po silang talagang pupuntahan. Kasi para bang nadaanan lang nila si Jesus At sumigaw sila, Jesus, mabag po kayo sa akin, sa amin. So ang ginawa ng Panginoong Jesus during that time, He is in the healing ministry, doing the ministry of God, healing the sick, proclaiming the good news, magpalaya ng mga nabibilanggo.
nakaranas ito ng tinatawag na blessing. Kaya dito sa verse 15, makita natin, ang pasalamat, nung mapunan niyang na siya'y magaling na, nagbalik siya at sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Yung gratefulness. Kaya kapatid, no, alalahanin natin, ang Diyos ang gumagawa ng himala, ang Diyos ang sumasagot ng panalangin. Kaya, pag napansin mo na talagang binabago na ng Diyos, ang iyong minimithi ay nasa iyo na. No, manumbali ka sa Diyos, magpasalamat ka. At yun ay bahagi ng pagpupuri. You will exalt the name of God. No? Ibinabalik mo lahat ang papuri sa Diyos. Kaya in verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito, isang Samaritano. O, kita nyo? Kasi yung siya, mga Hudyo yun eh. Siya lang yung Samaritano. Ang laki ng differences with regard to faith. With regard to spirituality ng dalawang ito. No? Ang laki ng pagkakaiba. Pero makikita natin, yung isang taong hindi mo inaasahan na talagang magpapasalamat, ang magpapasalamat. Kaya makikita natin dito, ikalawa, God expecting for us to praise Him through thanksgiving. Tandaan natin, ang Diyos ay naghihintay ng iyong pasalamat. Kasi dito, naghanap ang Panginoon eh. Di ba 10 yung aking pinagaling at nilinis, ba't iisa ka lang? Amen? Kaya makikita natin, mga kapatid, once na ang Diyos ay nagbigay sa iyo, yung ipinapanalangin ni tinugon ng Panginoon, hinihintay ka ng Panginoon na magpasalamat. Hinahanap ng Diyos yun. Kaya makita natin sa mga talatang ito ng Biblia na ating pinag-uusapan sa Lucas, ay sa verse 19, wala man nagbalik upang magpapuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Nagtanong ang Panginoong Jesucristo eh, nasaan yung siyang? Kaya mga kapatid, nasaan ka nung ikay pinagpapala ng Panginoon? Kaya minsan, ang Diyos ay may panuntunan na sinusukat tayo sa ating mga pagpapala kung anong ating ginagawa. At ang sabi nga, mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. So pag ikay binigyan ng Diyos ng maliit, nagpasalamat ka, may susunod pa doon. Pag binigyan ka ng Diyos ito, nagpasalamat ka, may susunod pa doon. Kasi God is waiting for you to give praises through thanksgiving. Kaya habang tayo nagpapasalamat sa Panginoon, walang tigil ang biyaya ng Diyos. Amen? Sabihin natin walang tigil. Sabihin natin walang tigil. Bakit? Lagi kang nagpapasalamat. Dito sa aking pagbabakas, sa ating pong meditation, may ilang verses lang po akong isusunod. Dito po sa Juan, Kapitulo 6, talatang 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din naman ang ginawa niya sa isda, nakakain ang lahat at nabusog. So ito yung himala, the miracles through thanksgiving. Yung kakaunting tinapay, kakaunting isda, pag ipinagpasalamat mo, makakakain kayo at mabubusog. Hindi kayo magkukulang. Amen? Kaya huwag mo susukatin na naman tayo meron araw-araw. Huwag mo susukatin na, Lord, ito. Amen po ba? Magpasalamat ka. Huwag mo sasabihin ako, kulang ito, kulang ito. Hallelujah. Amen po ba? Kasi ang Diyos kailanman hindi nagpabaya. Huwag mo susukatin yun. Kakasa kaya ito. O kaya naman, pagkakasahin ko na lang. Ay, nako. Para bang sinusukat ang kakayanan ng Diyos. Kita nyo? Mismong ang Panginoong Hesus, anak ng Diyos na buhay, na nagkatawan tao, ipinakita ang prinsipyo na kailangan tularan ng mga tao. Ilan ang taong nangangailangan kumain? Humigit kumulang po, 1,000 yun. 5,000. O hanggang 7,000 pag isasama natin ang babae at mga bata. Pero alam ni Jesus, hindi siya nag-worry, hindi siya nag-alala, no? Yung mga disipulo nag-alala. Sapagkat sabi nga nung ibang mga disipulo, lalo-lalo na si Tomas. Ang sabing ganun eh,
Hindi magkakasya yan. Kulang ang 200 denaryo para makakain. So ang tao, kulang. Pero ang sabi ni Jesus ay bigyan nyo hanggat gusto nila. Kasi ang pasasalamat, dito nangyayari yung himala. Sa kakaunti, pararamihin ng Panginoon. Kaya anumang meron ka ngayon. Minsan kasi, ang nangyayari kasi ngayon ay cost cutting. May mga kumpanya na ang sweldo'y kalahati lang. May kumpanya na ang sweldo'y binawasan ng 50%, binawasan ng 30%. Huwag kang magreklamo. Magpasalamat ka sa Diyos dahil imumultiply ng Diyos ang lahat ng tinapay at isda na meron ka. Amen? Ikalawang talata na nais ko pong basahin. Una, pasasalamat dahil sa araw-araw na himala ng pagkain sa atin. Ang sumunod, pasasalamat sa kaligtasan at paglago sa pananampalataya. Pasalamatan natin ang sabi ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 15. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. Si Apostol Pablo nagwika nito. Nung mabalitaan niya, ang lahat ng mananampalataya ay hindi naapektuhan ng anumang persecution. Kasi ang Kristiyano noon ay dumadaan sa severe persecution. Ito sa atin, hindi naman persecution ito, talagang pandemic ito. Pero nung mabalitaan ni Apostol Pablo, ang mga Kristiyano doon lalong sumisigla. Nabalitaan niya na ang Kristiyano lumalakas, lalo siya nagpasalamat. Amen. Amen po ba? Kaya sa kabila ng ating nararanasan, ilabas natin sa ating labi ang katagang pasalamat sa kaligtasan, at pagpapalago sa ating pananampalataya. Kaya 6 na buwan na po tayo. Baka tayo abutin ng Pasko, hindi natin alam. Pero dapat tayo magpasalamat. Bakit? Ngayon, buhay pa tayo at ligtas. At sa huli, sa Pahayag 7:12, sinabi nila, Amen, sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman. Kaya dito makikita natin lahat ng nangyayari, siya lamang ang nagbibigay sa atin. Amen. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay. Kaya dito sa aklat po ng Revelation, ay sinabi dito, noong ang pangitang ito'y nakita ni John de Belabed, sa kabila ng kanyang naranasang persecution, ay sinabi nila, Amen, sa ating Diyos ang papuri. Lahat ng mangyayari, lalo-lalo na pag po tayo nakaka-receive ng lahat ng answer prayer. Ang sabi ng Bible, sa Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas. Magpakailanman. Amen. Ang ibig sabihin, ang kabuuan ng ating buhay, mga kapatid, ay ipagpasalamat natin dahil ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Amen? Kaya wala tayong may pagmamalaki, ang lakas mo, yung talino mo, anumang meron tayo ngayon, ipagpasalamat natin sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit. Kami nagpapasalamat sa lahat ng meron kami. Salamat sa lakas. Salamat sa tinapay na lagi mo ibinibigay na iminumutilplan. Salamat sa isda. Salamat sa tubig. Salamat sa hangin na aming nalalanghap. Salamat sa proteksyon. Saan ka man naroon, magpasalamat ka sa Diyos. Isan mo sa iyong labi, sabayan mo ako magpasalamat sa ating Panginoon. Sige po. Saan man tayo naroon, live man ito o replay, magpasalamat ka sa ating Diyos sa buhay.
Handa niyang pakinggan ang pasalamat mo at handa niyang iparana sa iyo ang panibagong himala. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong salita, sa aming pagbubulay. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat muli. Dito po natatapos ang ating pong pagbubulay at pananalangin. Magkita muli tayo sa araw ng Biyernes. Ito po si Pastor Jimmy na nagsasabi, life is amazing, winning is our honor.